Mapagpalang araw po sa ating lahat at ngayon po ay huling linggo ng buwan ng Mayo at huling araw din po ng buwan ng Mayo. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo pa ay minsan binigyan pa ng Panginoon ng panibagong pagkakataon, buhay at kalakasan na nagmumula sa ating Diyos at tunay na ating nararanasan ang katapatan, kabutihan ng ating Panginoon sa araw-araw. Sa ating pong pagpapasimula ay nais ko pong basahin ang talata sa Aklat ng Mga Awit, chapter 105. Ito pong sinasabi, dapat na si Yahweh, ating Panginoon ay pasalamatan, ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handog ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Verse 5, ating gunatain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Sa umaga pong ito, tayo po ay manalangin at tayo po ay tumulog sa presensya nating Panginoon sa ating pagpapasimula po ng ating pananambahan sa ating buhay na Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na pong ipinagkaloob sa araw na ito, Panginoong Diyos, na kung saan kami po ay patuloy na pinagkakaloob mo, Panginoon, ang mga bagay na aming kinakailangan, Panginoon, upang magpatuloy sa buhay na ito. Lord God, amin pong pinapasalamatan sa iyo ang bawat araw na ipinagkakaloob mo po sa aming buhay, Panginoon. Tunay na dakila at tapat, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay lagi naming nararanasan, Panginoon. Ang iyong biyaya, Panginoon, ay sapat sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, as we worship you, Panginoon, we pray, Lord God, na kayo po ang patuloy na mag-renew ng aming mga strength, Lord God. Kung meron man kaming kapanghinaan, Panginoon, o panghihina sa oras na ito, ikaw po ang maging kalakasan namin, Panginoon. Kung meron mang mga kapatiran, Panginoon, na dumaranas sa pagsubok, ikaw, Panginoon, ang maging kasagutan sa kanilang mga problema, mga hilahin, Panginoon, mga pagsubok na kanilang taglay, Panginoon, sa umagang ito. At anumang, Panginoon, na pumapagabag at nagbibigay sa amin ng alalahanin at takot, Panginoon, kayo pong lahat ng pumawi nito in Jesus' name, Lord God, na sa aming sama-samang pagsamba kahit ang mga kapatiran namin ay nasa kanilang mga tahanan sa oras na ito, ay Panginoong Diyos, wala pong makapipigil, wala makakahadlang upang ikaw ay sambahin, upang ikay papurihan, upang itaas ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoong Diyos, sapagkat buhay ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran at tunay, Panginoon, nakasama ka namin, Panginoon, sa aming pagtitipon, Panginoon, anuman nasaan man kaming dako sa oras na ito. Kaya, Panginoon, pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan ka namin, samahan po kami, Panginoon, sa aming sama-samang pagsamba sa oras na ito, Panginoong Diyos. Maluwalhati ka, maluwalhatiin ang iyong pangalan at papurihan ka sa umagang ito. Kayo pong patuloy na manguna sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Ito pong panalangin namin na may pagpupuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen, amen, amen. Isa pa palakpakan po natin ang Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay umawit sa ating Diyos ng isang tunay na pagsamba. Tunay na Panginoon ay nananabik sa papuri ng kanyang mga anak. At tunay, Panginoon, sa umagang ito ay iyo pong tanggapin ang aming awit, Panginoon, sa iyo. Na kami po ay nagpapakumbaba, kami po ay nagpapasiyasat sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati sa aming mga buhay. Hallelujah. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa iyo ang puso ko
Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Patawarin mo ako, yes Lord God, sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo. Ang puso ko, nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso ko ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah. Let's lift our hands to God. Patawarin mo ako, yes Lord, sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo. Ang puso ko, nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah ka. Ito po ang dalangin ng aming puso, Panginoon. Sa araw na ito na iyong ginawa upang papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Kami po ay nananabik sa iyong presensya, Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga panahong tulad nito, Panginoong Diyos, na wala kaming katiyakan sa mga pangyayari sa aming paligid. Ngunit isang bagay ang tiyak, Panginoon. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako sa aming Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Amen, Lord God. Ikaw nga po ang patuloy na maluwalhati sa aming buhay, Panginoon.
Tunay na Panginoon na kami po humingi ng kapatawaran kung meron man po kami mga pagkukulang, Panginoon, kung meron bang mga punto sa buhay namin na kami po ay nawalan ng tiwala at pananampalataya sa inyo, kami nagkaroon ng pagdududa. Salamat po, Panginoon, sapagkat pag binabasa po namin ang iyong salita, ikaw po ang siyang nag-aaliw sa amin, Panginoon. Ikaw po ang aming comfort, Lord God. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng panibagong pag-asa, Panginoon, upang magpatuloy sa buhay na ito. Salamat po sapagkat ikaw ay buhay at tunay, Panginoon, na mananagumpay sa buhay ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagtitipon-tipon, sa aming pagsamba, sa aming pagtataas ng iyong pangalan, ikaw po ang patuloy na maluwalhati, maparangal ang Panginoon, sapagkat sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, luwalhati, pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord God. Salamat po. Yan, makaupo na po tayo. At minsan pa sa umaga pong ito ay bini-welcome po natin ang bawat isa. At tayo nga po ay nagbo-broadcast po nitong ating pagsamba. Halos 2 buwan at kalahati na po. Pinasimulan po natin ito nung buwan ng Marso. March 15, I think, po. At we praise and thank the Lord kasi po kahit nasa ganitong kaparaanan ng teknolohiya, tayo po'y nagkakasama-sama at tayo po'y malapit na rin po makapagsama-sama sa pananambahan. Maghintay lamang po tayo sa anunsyo po ng ating pamahalaan kung paano po natin ito isasagawa. At ang ating church din po ay magkakaroon ng pamantayan o panuntunan para po isagawa po ang ating mga pananambahan. Ngayon po sa umaga pong ito, alam po nananabik po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya po ihanda po natin ang ating puso, ang ating isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Ihanda rin po natin ating mga Bible. Kung meron po kayo notebook at ano po ang magbibigay po ng salita ng Panginoon sa atin ay ang pastor po natin sa JTFCC sa Barte, Pastor Manny Camacho. Amen. Thank you, Pastor. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. God is good. And all the time, God is good. Amen. Isa nga pong magandang araw at isang pagkakataon muli ang ibinigay sa akin upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Tunay nga pong siya lang ang mataas. At sa buong buwan ng Mayo ay pinag-aralan po natin ang tinatawag na taking God seriously. At paano po ba natin gagawin yon? So, ang mensahe po na ibabahagi ko po sa inyo ay binigyan ko po ng titulo o title na The New Normal. Yan. Lagi nating naririnig yung word at ano ba ibig sabihin nun? Mamaya po ay i-distinguish natin word by word ang ibig sabihin yan. At para paikliin o bigyan natin ng focus ang ating pag-aaralan ay gusto kong bigyan natin ng focus yung tinatawag na paradigm shift. Pag sinabi pong paradigm, ito po yung kaugalian o pananaw ng mga tao sa isang lugar o yung custom, yung way of life nila ay biglang masi-shift o paradigm shift. Kung ito yung iniisip mo, magbabago ka na ng isip. So, in a common words, mas madali po nating mauunawaan kung pwede natin gamitin a better change o yung pagpapalit, mabuting pagbabago ng isip at kaugalian. So, paradigm shift. So, mas mauunawaan po natin yan as we go along with our message. Ang text po natin ay matatagpuan po sa John chapter 8, verse 32. Sa Tagalog ko na lang po babasahin. Thank you, Pastor. Ang sabi po dito, yan, medyo malabo po ang mata ko. Kaya, nasa na po yun? Ay, dito na lang, Pastor, sa cellphone. Hindi ko na talaga makita. Sa John chapter 8, verse 32. Ayan, sabi po rito,
Makilikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yamang nabasa ang salita ng Diyos, tayo po'y sumandaling dumako sa pananalangin. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful message of yours. Allow us to experience your presence, your power, and transforming lives, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na salita. Tunay nga pong ang bawat salita mo ay magkaroon ng rema sa puso, sa isip at sa buong pagkatao namin, Panginoon. Ikaw nga po ang mangusap sa bawat isa, anuman ang aming sitwasyon, kalagayan namin sa buhay namin ngayon. Tunay nga pong ikaw ang Diyos. You are the God who is in control. At wala pong dahilan para kami ay matakot. Wala pong dahilan upang kami ay magulumihanan. Of course, bilang mga lingkod mo, bilang tagasunod mo, we should have our faith. And you are our God, a big God, in any problems that we are encountering. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo ang iyong salita ay magkaroon ng kaliwanagan at ma-enlighten ang aming mga buhay, ang aming isip, ang aming mga ginagawa na tunay ikaw ang mataas at maliwalhati. Ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. The new normal. Ano po ba ibig sabihin ng new normal? So, bagong word po kasi yan sa atin, naririnig natin, the new normal. Pero, para mas madaling maunawaan, puntahan muna natin yung word na normal. Ibig sabihin, yung normal, yun yung way of life natin, yun yung ginagawa natin palagi. Normal na sa atin sa paggising sa umaga, magtututbrush ka. Normal na sa atin, araw-araw, naliligo ka. Diba? Ito po yung kustumbre, o yung kasanayan, yung sistema na ng lipunan o ng pamumuhay natin, yun yung normal. Pag sinabing abnormal, o yung tinatawag na prefix, ibig sabihin, pag pumasok yung abnormal, o kumbaga sa Tagalog yung mga panlapit na ginagamit, pag nagkaroon ng unlapi, nagkaroon ng isang word na idinugtong dun sa root word, maiiba na ang ibig sabihin. Pag sinabing abnormal, kapag ka ikaw ay normal na tao, tapos normal sa atin ang maligo araw-araw. Pag tagpo ka ng katabi at hindi mo masikmura ang amoy, ano ba naman ito? Parang di naliligo to, abnormal yata to. So, we can easily identify yung bagay na hindi normal. Amen? Lalo kay Sister Linda, kapag nagpapaanak yan, madalas po ang tawag doon normal. Once na ang baby ay lumaki ng sobra sa tiyan at hindi niya kayang lumabas sa dapat niyang labasan, hindi na magiging normal ang tawag doon. CS po, hindi po abnormal. CS. Okay? Hindi yung normal. Bakit? Yung normal na delivery, magkano lang yun? Ang CS, magastos. Ibig sabihin po, sometimes, nagiging problema yung abnormalities. Hindi na kasi normal. Okay? Pagka yung normal, nilagyan natin ng ibig sabihin hindi. Kontra. So, ano pong ibig sabihin nun? Kapag ka hindi mo ginagawa dati, yun, hindi na normal yun. Okay? Suddenly. Kung dati bumabiyahe ka ng tricycle at kumikita ka ng 800, pagsakay mo, takbo na, biyahe ka na ng biyahe, pero all of a sudden, na-flat yung gulong mo. Yung kikitain mo sana sa loob ng isang oras dahil nagpa-vulcanize ka pa, nagpalit ka pa ng gulong, malaki ang nawala sa iyo. Sometimes yung problema na yan, it causes a lot for us. Okay? So, paano ba masasabi na problema? Problem occurs in four manners. Maaring problema sa kanya, pero sa akin hindi. Magaling siya sa math, ako hindi. So, problema ko ang math. Pero magaling ako sa history, siya hindi. So, there are some problems na maaaring sa'yo problema, pero sa akin hindi. Okay? So, ibig sabihin, problema, when the normal life seem to be disturbed. Ibig sabihin, kapag yung normal na ginagawa mo ay naiba, ay may problema na. Okay? So, yun po yung isa. Pangalawa, yung you are out of control. Yung ginagawa mo, kayang-kaya mo, ngayon pagdating sa mathematics, bagsak ka talaga. Mahina talaga ako dito.
you cannot handle things. Okay? Pangalawa yun. Pangatlo, when you violate laws of God, of nature, ano pa? Of men. Okay? When you violate these things, katulad namin, nagmumotor kami, pag ikaw, naiwan mo yung lisensya mo, normal ka namang nagka-drive eh, pero alam mo na naiwan mo yung lisensya mo, anytime pwede ka mahuli. Pero kapag dala mo, no worries. Diba? Yung iba, dala-dala yung lisensya, hindi nila problema. Pero dahil naiwan mo, doon ka na lang nagkakaroon ng problema. So, yan. Panghuli, when God seemed to allow it, wala ka nang magagawa doon. When God wants it to happen, it will happen. Wala ka nang magagawa doon. Ito yung apat na dahilan na nagkakaroon tayo ng problema. So, distinguishing the problem, you can easily resolve the problem when you pinpoint out kung ano yung problema. Okay? So, ito na, papasok ang new normal. Okay? Kasi, kapag ka abnormal, ibig sabihin, suddenly, paminsan-minsan, out of the blue nangyari yon. Pero pag sinabing new normal, the whole system of your life will be changed. Yun po ang iba dun. Kung dati nakakalabas ka na walang mask, ngayon hindi na pwede. Kailangan mag-mask. Meron po akong isang ka-officer ng high school, kasi C80 officer ako. Nagkakausap kami, ano sila, seaman sila. Nakakapagbiyahe sila. So, nung bumabiyahe sila, nalilibot na nila ang buong mundo. Pangarap ko yun. Kaso hindi niloob ng Diyos. So, sabi ko sa kanya, panalo yung nangyari sa'yo. Pero, we have something in common. Like the seaman's motto, sabi nga, every ship, sabi nga, a man without destination is like a ship. A man without ambition is like a ship without destination. Katulad ng mga madnalayat na yan, may pupuntahan talaga sila. Sabi ko, we have something in common. We are all just travelers of this world. And we are going to our Creator, to our God. Amen? At yan po yung introduction pa lang yan. So, bibigyan po natin ng diin to. Para mabigyan natin ng diin yung sabing, malalaman mo ang katotohanan. Ibig sabihin, dun sa mga sinabi ko, yung problema, yung normal, abnormal, paano kapag ka ang mensahe o ang mga salitang maririnig mo, hindi normal sa'yo. Ngayon mo lang narinig. Katulad ng pangangaral ng ating Panginoon, sa Mark chapter 4, ito po yung tinatawag na parables. Most of the messages na idinideliver o ibinibigay ng ating Panginoon, He was using parables. At dito nga sa tagpo na to, mas lalo po nating mauunawaan kung paano siya nagdi-deliver ng mensahe at paano natin uunawain ang mga bagay na ito. Okay? Sabi po diyan sa Marcos chapter 4, verse 1 to 9 po yan, mahaba po yan. Ito po yung panahon na nalikom niya na yung kanyang mga alagad at ang mga taong mga Galileans, sunod na sunod sa kanya. Kaya humiram siya ng bangka doon sa seashore at nangaral siya. At ang pangaral niya, ito yan, yung parable of the sower. So hindi ko na po babanay-banhayin yan, pero I will conclude it in two things. Yung parable of the sower, ibig sabihin po, yung binhi na ikinakalat ng sower, yung po yung kingdom of God o yung paghahari ng Diyos. Yun po yung itinuturo ng ating Panginoon. At yung sabing binhi na natapon o napunta sa daan, yung binhi na napunta sa batuhan, at yung binhi na napunta sa madamo at matinik na lugar, they have something in common. Ano yung common sa kanila? They all heard the message. They all heard, nakuha nila yung binhi, pero hindi namunga. Hindi nila itinanim sa kanilang puso yung binhi ng salita ng Diyos para mamunga sila. Katulad nga nung una, yung daan, kinuha ni Satanas o ng kaaway ang salita sa kanyang puso. Ano pong ibig sabihin?
makikita natin ang bawat salita na naririnig natin, dapat pala ay we take it seriously. Sabi nga, taking God seriously. When you heard the words of God, dapat tinatago mo sa puso mo. Katulad ng sabi dun sa batuhan, napunta sa batuhan. Dahil konti ang lupa, natuwa siya panandalian, pero nung dumaan siya sa pagsubok, namatay din ang pananampalataya. Nawala. Katulad din ng matinik at madamo. Ano ibig sabihin? Naging abala na siya sa mga bagay-bagay dito sa mundo. So, they are not good listeners. Bakit? Pagkatapos nilang marinig, hindi nila inunawa ng mabuti. Kaya mahalaga po yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi diyan ay, meditate it night and day. Hindi yung pagnabasa mo, okay na. Katulad nitong sinasabi ko at pinapaliwanag ko po sa inyong parables, paano ko na ipapaliwanag to? Once na binasa mo yung Mark chapter 4 verse 1 to 9, yung sinasabi kong paliwanag patungkol sa binhi ay paghahari ng Diyos, hindi nyo naman nabasa, di ba? Hindi ko rin naman sinabi. Pero bakit sinasabi ko na ang binhi ay referring to kingdom of God? Dahil ang tunay na pagpapaliwanag po, may tinatawag po tayo sa sa pag-aaral po, yung exegetical approach. Ibig sabihin, you will consider two things. Una, yung literary context. Ibig sabihin, when you are reading passages from the Bible, dapat hindi lang yung text na binabasa mo. Sabi nga, the Bible will interpret itself. Yung sarili niya, ipapaliwanag niya, yung salita mismo. Bakit? Sabi po dito sa Mark chapter 4 verse 1 to 9, sinabi yung parables. Pero when you read the preceding verse o yung succeeding verse, yung kasunod, doon mo mababasa ngayon yung mga paliwanag ng ating Panginoong Hesus na ininterpret niya mismo yung sinabi o kahulugan ng parables. Amen? So, ganun po natin ipapaliwanag. Sa historical naman, titignan natin, pipigain natin yung mensahe o yung passage sa pamamagitan ng ano ba talaga yung intensyon ng author, bakit niya sinulat yung bagay na yun. Amen? So, yun din yun. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, pag-aaral, when you heard something, maniniwala ka ba kagad? You need to look it, clarify it, verify it if it is true or not. Kaya nga sabi doon, you shall know the truth. Amen? So, mahalaga po na malaman natin yung katotohanan na yan. So, ayun nga, nung nagkausap kami nung SIMA ng mga ka-officer ko, sabi ko, we have something in common. We are just travelers of this. Mapapansin natin, when you are a traveler, bago ka pumunta sa ibang bansa, bago ka magtrabaho doon, dadaan ka sa ating DFA at meron silang kinakandak doon. Ano yon? PDOS. Familiar po ba kayo sa PDOS? Pre-Departure Orientation Seminar. Ibig sabihin, kapag pupunta ka ng Japan, hindi ka pwedeng gusto mo lang pumunta doon. Bakit? Pwede kang mahuli, pwede kang makulong. Ang tawag doon, cultural shock. Dito sa atin, sa Pilipinas, magtapon ka dyan, dumurat ka dyan, gawin mo ang gusto mo dyan, maglakad ka kahit naka-go light yung sa kalsada, naka-green. Sa atin, normal yun, walang uhuli sa'yo. But, when you do that in other country, pag ginawa mo yun, you will have a cultural shock. Bakit? Hindi yun customary. Hindi yun ang ginagawa nila. Hindi normal yun sa kanila. Bakit? Sa atin, normal. Pero sa kanila, hindi. Ang tawag doon, when you are transferring your way of life into other countries, meron din silang other way of life. Yun, magkakaroon ka ngayon ng new normal. Kung dati dito sa Pilipinas, hindi ka disiplinado, gusto mong mamuhay sa Amerika, you have to discipline yourself. You have to learn their custom. You have to learn how they live their lives in that country para hindi ka mapahamak. Okay? So, ganun din tayo. When we are reading the words of God, when we are hearing God's words, para hindi ka mapahamak, kailangang unawain, intindihin
ano nga ba talaga ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa paghahari niya? And if you are a good listener, ilalagay mo sa puso. They have something in common, yung tatlo na napuntahan ng binhi. Sabi ng Panginoon, kung babasahin niyo pababa, yung Matthew chapter 4, sabi niya, they do not hid the words of God in their hearts. Hindi nila talaga kinip yung salita ng Diyos. Amen? So, the same with us. If we heard the words of God, kailangan lang po natin na unawain at alamin ang katotohanan. At ang kasunod sa John chapter 8, sabi, you shall know the truth, and the truth will set you free. Palalayain ka ng katotohanan na malalaman mo. Amen? So, sabi po dyan, ay, kung babasahin niyo po yung Mark chapter 4, verse 12, dito po pinaliwanag. Sabi dyan, bakit ba nagtuturo ng parabola ang Panginoon? Sabi dyan, nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makauunawa. Sino lang ba ang gusto niyang bigyan ng mensahe niya? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrew, draw nigh to me, and I will draw nigh to you. The more na nagsusumiksik ka sa Panginoon, the more na inaaral mo ang kanyang salita, the more na i-reveal ng Lord ang kanyang sarili sa iyo. If you really want to experience God's presence in your life, lalo nating unawain at hindi basahin ang salita ng Diyos. Amen? At ganoon din, parang chowking lang yan. Pagkatapos mong marinig yung commercial, masarap kumain. Dito kumakain, ang masarap kumain, chowking. Ayan. So, pagkatapos mong marinig, ano gagawin mo? Hindi naman totoo dun. Paano mo nasabi? Kumain ka na ba? Hindi, di ba? So, if you want to experience kung totoo yung sinasabi ng commercial, kailangan personal maranasan mo. Amen? The same with the words of God. Once na narinig mo ang salita ng Diyos and take it wholeheartedly in your life, doon mo masasabi, masarap nga talaga ang chowking. Nakain mo eh. Ganun din sa salita ng Diyos. Masarap sa feeling at presensya ng Diyos. Wala ka nang hahanapin pa. Bakit? Sabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Bakit? Hindi naman yung finances lang. Hindi naman yun ang focus eh. Kundi ang focus ng salita ng Diyos ay ihanda ka sa new normal of life. Ano yung ibig sabihin ng new normal of life? You are just a travelers in this world. Hindi ka talaga taga rito. Tagalangit ka. Sabi mo nga sa katabi mo, tagalangit ka. At ang dapat na ginagawa mo, the new normal of your life, dapat lagi ka nagpipray. Dapat may devotion ka. Dapat may fasting ka. Dapat meron kang journal everyday, nakikita doon kung ano yung nabasa mo at ano yung nireveal ng Lord sa'yo. At dapat ang pagpupuri sa Panginoon ay normal na dumadaloy sa puso mo at memorize mo yun kasi gustong-gusto mong awitin sa Hari ng mga Hari, sa Lord of Lords, kasi pagdating mo doon, yun ang gagawin mo. That is the new normal of your life when you end up dito sa mundo na to, yun na ang gagawin mo doon. Yun ang new normal ng mga mananampalataya. Ano yung abnormal? Kung halimbawa, ikaw ay lasenggo, tapos bigla kang nagsimba, abnormal yan. Parang imposible yun Lasenggo yan, bakit nagsimba yan? Di ba? Hindi sila makapaniwala na yung dating lasenggo, bigla nagsimba. Abnormal yon. Pero pag sinabing new normal, hindi na siya nag-iinom, hindi na siya nagsusugal, yung dating maling ginagawa niya, na bago na. Totally, a better change of life. Bakit? Kasi nung narinig niya ang salita ng Diyos, ipinamumuhay niya. Amen? Hopefully, naging malinaw sa atin yung pagkatapos mong maunawaan ang mensahe, you will put it into practice, the whole paradigm
magpapalit ang pananaw mo. Dati self-centered ka, ngayon Christ-centered. Lahat ng gusto ng Diyos mo, lahat ng ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, dapat siya ang maghari. Hindi ikaw ang masusunod. At ang normal life na gusto ng Panginoon sa iyo is more on spiritual life. Dapat you are driven by the words of God. When you act, sabi, pag ikaw ay nagkakaloob, hindi yun dahil gusto mo lang para makilala ka, para sumikat ka, lalo na sa panahon ng pandemic. Pag tumutulong ka, sikat, hindi yun ang focus mo. Bakit? Normal sa'yo yun kasi yun ang utos ng Diyos mo. Kapag nagpipray ka, hindi dahil may problema ka, kaya nga nagpipray. Kundi normal sa'yo yun, natawagan ang Diyos na makapangyarihan, kinikilala mo. So, this is a new normal of life. Ito po ang dapat na ipinapamuhay natin. Amen? So, nawa ay naunawaan po natin. Katulad po nung sa parables, yung tatlo, they do not take heed the word of God. Pero ngayon, yung isa na napunta yung binhi sa matabang lupa, ibig sabihin, namunga ng tagtatatlumpu, sabi po dyan, ng tig-aanim na po at tagsasandaan. Ano ibig sabihin? Kapag ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, there will be a transformation of your life. There will be a new normal of life. Kung dati hindi ka nagsishare ng Word of God, magiging normal na sa buhay mo. When you talk to somebody, you will share the gospel at all times na meron kang opportunity. When you have time, the ample time, you will pray. When you have the spare time of your day, you will read the words of God. Maraming way na itinuturo ang Lord, and that is a new normal. Yung pagiging lingkod ng Diyos, hindi katulad ng normal na buhay ng mundong ito. Do you want to have the new normal? A better change of your life? Let your paradigm shift into God's will. Amen? And as we meditate on this word, I will encourage everyone to close your eyes as you're listening in this online video, online preaching. If God is speaking to you right now, kung hindi normal sa iyo ang pananalangin, kung hindi normal sa iyo ang pagbabasa ng salita ng Diyos, making it a journal, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano pero hindi mo mabasa ang buong Bible, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano pero punong-puno ka pa rin ng galit sa kapwa mo, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano pero ang bibig mo ay puro nakakasakit pa din, and you are that just even sensitive na nakasakit na pala ako. That is not normal in the sight of God. As a children of God, you should live a life na tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga salita. And that is the new normal. Hindi ka taga-mundo, taga-langit ka. At ang dapat na pamumuhay mo, the new normal of life, a life with spirituality. And if you want this kind of life in you, kung alam mo na guilty ka, kung alam mo na nakagawa ka ng pagkakamali, ask forgiveness. As we sing this song, tunay na pagsamba, mula sa puso mo, linisin mo yan. And hayaan mo yung binhi, pumasok talaga ng lubusan sa puso mo. At mamuhay ka, mamunga ka, katulad ng matabang lupa. Minsan pa nating awitin, and as we sing this song, humihingi ka ng tawad. Hanapin mo ang presensya ng Diyos. Huwag kang papayag na dumadaan ang araw na hindi mo siya nakakanaig, hindi mo siya nararanasan, hindi ka nakakapagpala ng kapwa mo, ng mga mananampalataya. Speak to the Lord. Lord, I want this new normal of life. Gusto ko yung ikaw ang nasusunod, hindi ako. Paghari ka, Panginoon, sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah.
Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, iaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Brothers and sisters, kilalang-kilala ka ng Panginoon. Alam niya kung ano yung mga ginagawa mo. Alam niya kung para sa Kanya, kung paano ka namumuhay ngayon. And if these words, and if God is speaking to you right now, it is, and this is the right moment for you to change your way, to change your lifestyle. Jesus said, I am the way. Kung talagang siya yung way at gusto mong makasama ang Panginoon, pilitin mong magsumiksik sa Kanya and He will direct our path. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kailangan nating unawain, kailangan nating intindihin yung sinasabi niya upang magawa natin ng tama ang inuutos niya. At kung hindi mo pa nagagawa, this is the right moment. This is the right opportunity for all of us. We can have a better change. We can make a better change by having this kind of habits, a mindset. Yung sabi nga sa Romans chapter 12, do not conform to the pattern of this world. Magbago ka na ng isip. So napakahalaga bilang mananampalataya to change the way you are doing now. Kung hindi yan ang kalooban ng Diyos. Have a new normal of life, and it is the God's will. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ipamuhay natin. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this message. Salamat po sa iyong pagkilos, sa iyong pagsama sa amin sa pagkakataon na ito. Salamat po sa aking mga kapatid, sa bawat pamilya ng Jesus the Mediator, sa Davao, sa Olsa, sa Kaunlaran, sa Sabarte. Lord God, sa lahat ng nakapakinig at patuloy mong kinakatagpo ngayon. Lord, let your Holy Spirit come upon us, O Lord Jesus. Let it fire, O Lord Jesus. Help us, give us, Lord God, the burning desire to obey your words. Give us the burning desire to follow you, Lord God. Maaring abnormalities, maaring kakaiba kami, na kahit umiiyak, masaya kami dahil gusto namin mapapapurihan ka. Gusto namin maluwalhati ka sa buhay namin, Lord. Kahit wala na kami, pero alam namin nangangailangan ng aming kapatid. We give it all, Lord God, for your glory. We want to glorify your name. We want to lift your name on high, Lord Jesus.
Lord, we want this kind of life na itinuturo mo, Panginoon. Maaring kakaiba kami, Panginoon. Sabi mo, be holy as I am holy. We need to be different of this world, Lord God. Our lifestyle, maiba ng lubusan, Lord God. At ang pagkakaiba na ito ay sa ikabubuti namin, Panginoon. At magdudulot ng buhay na walang hanggan, katulad ng tinuro mo, Panginoon. The kingdom of God is at hand. Lord, maghari kang tunay sa buhay namin lahat. Sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you po. Amen. Praise the Lord. At sa umaga pong ito, tayo po ay magkakaroon ng pagkakaloob. Salamat po, Pastor Manny, sa salita ng Panginoon na iyong binahagi sa oras na ito. Purihin ang ating Panginoon. Ayan, habang naghahanda tayo sa ating offering, in-encourage din po natin yung ating mga kapatiran na maaari po kayong makabahagi sa pagbibigay. Maaari po ninyong dalhin po dito sa ating bahay-sambahan, yung inyong pong kaloob, upang iyan po ay sa ating pong gawain na po dito po sa ating church. At ngayon din po ay ating pong inaanunsyo yung ating pong General Community Quarantine po. Bukas na po magsisimula yan, kaya po tayo ay may mga guidelines na ipatutupad. Sakali pong pahintulutan na po ang ating pong pananambahan ng sama-sama, ay meron po tayong mga minimum health standards na ipatutupad, kagaya po ng pagsunod ng face mask, sanitation po, yung alcohol, at saka yung social distancing. Maglalagay tayo ng mark dito sa loob ng ating worship hall para alam po natin kung saan tayo pupwesto. At alam po namin na tayo po ay nananapik na makapagsama-sama kapanambahan, kaya starting na linggo ay may localized worship services na rin po tayo sa Talanay, sa Bate, dito po sa Kaunlaran, at sa mga churches po natin sa Davao. I think applicable na rin po yan, Pastor. So, ayun po. Sige po, tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Ating pong ihandog ang ating pong mga kaloob. At ating pong, sige po, ipanalangin po natin. Sige po. Aming Diyos, salamat po sa salita mo na aming napakinggan sa oras na ito, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, spiritually, Panginoon, at sa tunay, Panginoon, na kami pinagpala mo, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Kung paano mo po kami pinagpala ng mga salita mo, ngayon, Panginoon, nais po na magbalik ng mga pagpapala sa iyong gawain, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagkakaloob sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat po, Panginoon, ng mga magkakaloob sa oras na ito, pagpalain niyo po silang lubos, Panginoon, ibalik na siksik-liglig at umaapaw, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon, katulad ng iyong mga ipinangako, Panginoon. At tunay, Panginoon, na lahat na makibahagi, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon Diyos, ay kayo po patuloy na mag-sustain ng kalakasan, kalusugan ng pangatawan. Kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa kanilang buong sambahayan, Panginoon Diyos. Huwag niyo po silang pababayaan. At kayo po, Panginoon, patuloy na mag-isandigan nila sa mga panahong tulad nito, Panginoon. Sa mga salaping malilikom sa oras na ito, kayo rin po ang patuloy na magpala, Panginoon. Gamitin mo para sa kalalaganap ng iyong gawain, Panginoon, sa aming iglesia, Panginoon. Kaya po patuloy na manguna, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin pa, pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan, at tinatanggilan ang pangalan. Ang panalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Praise the Lord.